Hi guys! Have a nice day! And kumusta na po kayong lahat? Okay? Eto, dito tayo mag-uusap kasi today, wow, ang sarap dito. Today guys, I'm so happy with my chance na makapag tawag nito, nawawala ako sa sarili ko. Anyway, take two! Anyway, today guys, I'm so happy with yung conversations ko with different Filipinos, okay, na nakaka-chat ko, and then some are yung nakita ko rito, nakilala ko sila, and then maraming bagay na nangyari ngayon, and I'm so happy and I feel so blessed, na somehow nakikita ko po yung mga kabayan na maybe somehow sabi ko nga nakatulong ako sa kanila, and now they are all returning the favors. Ang sarap po pakiramdam, imagine if soon time will come, Filipinos will be concerned to Filipinos. Filipinos will start to love Filipinos. Diba? Hindi yung puro bad news na nakikita natin sa TV, nababasa natin sa internet. Why not to start to have at least a little concern? Ang sarap po sa pakiramdam. Kanina kasi, I shouted out or I post in my Facebook wall that kung sino po yung mga kabayan na naka-experience na mag-exit ng Kish Iran. So nakakatuwa po, it's because I have one chatmate kasi na of course follower ko na she wanted to exit kasi somewhere in Kish. Of course, not somewhere in Kish Iran. And she's very afraid. And she wanted to know kung saan po yung hotel na safe, saan yung okay, saan yung pwede magluto and all, something like that. So sabi ko, now I'm gonna use yung social media. I'm gonna use Facebook. So nagpost ako sa wall ko and I'm so happy guys with the feedback that all of these followers I have commented there with a very good suggestions. And ang sarap po ng ganung pakiramdam. 'Di ba? Especially yung recommended by yung kilala mong tao. That they've been there in that place na nagkapag-exit sila dyan and kumbaga first hand experience yung sinishare nila. Ang sarap-sarap po sa pakiramdam. And another one, kasi kanina, di ba sabi ko nga, I'm assisting Filipinos sa mga inquiries nila about their plans of traveling to anywhere in the world, okay? Not only just for Dubai. Napakadami pong Pilipino na gusto pumunta ng Dubai, okay? That's the fact. And then sabi ko, ako kasi po, I'm giving you guidance, okay? Hindi pa ako mo, sige, yala. Okay lang kahit ma-offload ka. I'm not like that. I'm your kuya and I don't want you to be on a situation na malalagay kayo sa alanganin. Kaya as much as possible, kinukuha ko po yung details nyo, yung profiles nyo, if you're qualified or not. And then if you're not really qualified, talagang I really mention it to you na talagang hindi po pwede. Okay? So, because of my love to all my kabayans, all Filipinos in the Philippines, na talagang pangarap talaga nila na matulungan yung pamilya nila sa Pilipinas, may ahon sa hirap, matupad yung ilang pangarap ng pamilya nila, talagang gusto nila mag-abroad, gusto nila magtrabaho sa ibang bansa. So I decided to post sa wall ko in my Facebook page na maybe some of my followers and friends na dumaan sa agency, sa isang employment agency sa Philippines na baka maaari nilang i-share. And I'm very very happy guys with the result kasi talagang some of them shared yung agency nila, yung contact number and even the address para po ito mga hindi qualified to become a tourist visa or a visit visa, pwede po silang dumaan sa tamang proseso. Mas less hassle, mas less problem, mas less gastos, okay?
But then speaking of that, ito guys ang reason why I have this vlog today. Okay? Gusto ko pong i-share yung ilan pong informations na natutunan ko for Filipinos na nag-i-employment visa. Okay, number one guys, ito pa yung mga tips, okay? Number one po, make sure that the salary offer is enough po sa inyo. It's because sometimes kasi tayo, pag narinig lang natin yung conversion ng salary na yon sa peso, ano na tayo? Ala, sige na, manginginig ka na sa excitement. But then guys, you have to make sure to ask, what are yung mga included doon sa package? Di ba, baka mamaya malaki nga yung sahod mo, but then you have to pay for everything. Di ba? They say, how long yung contract? 2 years contract. But then baka mamaya, sa laki naman ng kaltas, wala namang matira sa'yo. And you just wasted your years, 2 years of stay working abroad. Kasi halos nasa 200,000 pala yung kapalit nun. Yung tipong ganon. Okay? And another one guys, is you have to consider po yung position. You have to make sure na talagang kaya mo yung position na inaalok sa'yo. That you really have enough experience for that. Okay? Kasi po, mahirap po kasi na ang titingnan lang po natin when you are planning to go and work abroad is yung pera lang. Guys, you will come here to work. Okay? At kung alam mong hindi mo talaga kaya, and especially if you have health problem, wag. Di ba, love yourself. Di ba, marami pa pong paraan na makapag-abroad ka, na makahanap ka ng trabaho talagang, kumbaga fit sa physical, tawag nito, physical fitness mo. Diba ba yun? I mean, kumbaga, okay siya sa health mo, na hindi yung masyadong risky sa kalusugan mo. Kasi of course, importante po yung kalusugan natin. Okay, another one guys, let's say some companies, yung tipong you're applying, for example, for a chef. Example lang po to ha. But then yung travel agency o yung employment agency is kinakausap kayo saying that for now kasi kung gusto mo makaalis kagad, yung certain position na gusto mo is hindi pa available. So pwede ba for the meantime ito mong position mo nang ilagay natin para makaalis ka na kagad? Guys, beware, okay? Ingat po kayo, it's because sometimes itong problema kasi especially if you're first time na magtatrabaho sa abroad o first time na umalis ng bansa, kapag nandito na po kayo, what if kung hindi po maibigay yung nire-request mo? Yun yung problema. Diba? Kasi mamaya, example kasi may nakausap po kasi ako, she's supposed to work as a sales something sa isang kumpanya, and then ang ginawa ng employment agency niya, nilagay na DH. So when she came here, DH syempre yung binigay sa kanya. So ngayon hindi na siya makatanggi. The problem is, of course, mag-isa siya rito sa abroad, wala siyang kakilala, wala siyang alam, she don't know how to complain, wala pa siyang cellphone number, wala siyang access to everything. Ang mangyayari po, wala siyang choice kundi susunod na lang talaga siya. So yun yung mga possible problems na maaring kakaharapin ng mga nasa employment agency. Diba? Now, from employment agency. So have to make sure guys, I am here. Okay, add me in my Facebook page. Ask me questions. Kapag alam ko po, sasagutin ko po kayo. Okay, para get an idea muna kung magkano ba kuya yung normal cost of living sa Dubai, magkano ba yung mga bahay dyan ngayon. Kasi baka di ba mamaya, nakuha mo pong work is live out. At least may idea ka, kung ang sahod ko is 3,000 dirhams, ang bahay dito is 800 yung bed space. So meron pa akong 2,200. Magkano transportation, gaano pa kalayo yung lugar, magkano yung budget mo for food. Na sinasabi ko nga po, yung housing plus food and transportation, nasa around 1,500 po yan. Okay? Yun po ay kung medyo matipid ka pa ng konti. So if you think, okay, leave out yung offer sa'yo and pasok siya doon sa budget mo, na especially sa may mga trabaho na dyan sa Pinas, na after no expenses na yon, yung matitira is more than sa how much yung kinikita mo sa Pinas, then go for it. Pero kunyari, ang matira na lang sa'yo is worth less than 10,000 pesos. At ang sahod mo dyan sa Pilipinas is 22,000 or 18,000. So I think it's not worthy na para lumayo ka pa sa pamilya mo, di ba? At makaranas ka ng homesickness at kung ano-ano pa. So hindi po siya advisable. So guys, tandaan po, I'm just here, okay? You can comment in my videos. You can add me in my Facebook page. Bibigyan ko po kayo ng payo. And I'm very happy guys to give you response, okay, as long as meron po akong time, okay. I promise you guys, as long naman na naka-online ako, talagang may time ako, I really try to reply. Okay? So yun lang guys, again,
thank you so much po for watching my videos, especially to those who are sharing my videos in their Facebook page. Sa lahat po na nagre-recommend sa akin, sa mga friends nila, sa mga kamag-anak nila, sa mga iba-ibang klaseng videos na meron ako. I do vlogs for Filipinos na nagbabalak pong pumunta ng Dubai. I do vlogs for all OFWs. Okay? And I also do share my life via Buhay sa Dubai daily vlog. Pwede nyo pong mapanood kung ano pong buhay meron ako dito, kung ano pinagagawa ko, sino yung mga nakakasama ko, and at kung ano pa, okay? I can do a lot of things para po sa inyo, okay? Kasi naranasan ko rin po yung mga bad experiences ko when I started in Dubai. And that's the reason why I am doing vlogs, okay? So ngayon, I'm so happy with all of the followers I have. Kasi guys, you touched my heart today for sharing and suggesting yung mga experience nyo din, yung, kumbaga yung mga, there are a lot of ways how to help our kabayans. And by commenting doon sa mga pinost ko kanina, that's really such a very, very big help, guys. Thank you and I love you all. Bye! God bless you all, guys! Okay, pahabol sa video, guys, check out yung description box below. Ayan, nililink ko po dyan yung mga suggested nila na mga employment agency sa Pilipinas. Okay, na pwede nyo pong i-visit, okay, para po makatulong po sa inyo.